Magandang araw po sa inyong muli mga ka-CSN. Ito po ang doorknob. Pansinin po ninyo, may mahaba po yan, may maikli. At ito po ang kanyang kabuuan. Ngayon, babaklasin po natin ito. Gamit po ito yung kanyang parang susi. At ito po makikita po ninyo, mapapansin po ninyo, no? Meron po yan ditong bakante at ito po ay susundutin po natin para matanggal po natin ito. Ayan po, hindi po natin matatanggal yan dahil ayan po ay nakalock. Ayan, ang gagawin po natin, gamit po ito, ay susundutin po natin ito ng ganito. At pagkatapos po ay atin pong hihilain at susunod po natin itong tatanggalin. Ito po ay sa mga baguhan, alam na sa mga baguhan, ito po ay may dalawa. At yan po, gamit po itong susing ito, ay tatanggalin po natin ito dahil ito ay gagamitin po natin dito, ganun mamaya doon sa pintuan. At ito po ay lalagyan natin ng lock. Ayan po, may butas po yan dyan. Ito po natin ilalagay ang tornilyo. At napakadali lamang po nito ikabit sa pintuan. Maraming salamat po. Sundan nyo na lang po ang ibang pong mga tutorial natin. God bless po sa inyo. Ito na po mga ka-CSN. Ito na po mga ka-CSN. Naikabit na po natin ang doorknob. Matibay na po yan. Ayan po. Ayan, nagawa na po natin ng paraan. At yan po ay okay na po siya. Di po ba? Ayan. Kaya sa inyo po dyan na may mga CR, no? Ito lang po ang amin pong maitip sa inyo. Para hindi na po kayo papalit ng kabuuan po ng inyong pong doorknob. Gawan po natin ng paraan kung may mga sira po. Pwede po nating palitan ito. Ayan po. Sa kanya pong hamba. Gawin lang po natin. Depende po sa inyo. Ang importante po ilagyan po ng i-rivet po. Ayan. Pwede na pong itornilyo pero pangit pong ternilyo dahil lilitaw. Mas maganda po siya kapag naka-rivet. Maraming salamat po sa inyo pong panonood.